And yung next message for you guys, let go and have fun, no? Saktong-sakto rin ito dito sa vacation, mga kapiksi. If kailangan nyo mag-celebrate, i-celebrate nyo yung mga small wins nyo, magpahinga kayo, 'di ba? Celebrate your small wins, celebrate your success, guys, no? Everything is worth celebrating, mga kapiksi, especially kapag may mga na-achieve kayo. Kasi kapag sineselebrate nyo, guys, una, parang that's one form of gratitude, 'di ba? Parang nagpapasalamat kayo sa mga na-hit nyo ng mga goals and mga targets. Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is messages from the universe para ngayong January to February para sa Cancer, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So, unahin natin tong deck na to, mga kapiksi. Kung ano lang yung makaresonate sa inyo, guys, take that message kasi hindi lahat ng mensahe ay magre-resonate sa inyo, mga kapiksi. Okay, so yung first message for you guys, meron tayong, eto guys, ibig sabihin ito maging sensitive kayo, no, sa paligid nyo. Kapag nararamdaman nyo na negative na or toxic na, guys, umiwas na kayo or iwasan nyo na, mga kapiksi, kasi hindi makakabuti sa inyo yung negative energies, guys. Always tayo mag-focus sa positive and make sure na positive lang din yung inaalaw natin na makapenetrate, kumbaga, sa buhay natin, mga kapiksi, para yun at yun lang din yung ma-experience natin, guys. Okay, so everything is energy, mga kapiksi. Kung ano yung inaalaw mo sa buhay mo, yun din, dun ka din mag-i-spiral, guys. Okay, another message for you, Cancer, meron tayong raise your standards, guys, no? So, eto guys, palagi mong tatandaan na deserve mo lahat ng the best sa buhay mo. Deserve mong mamili ng kung ano yung makakabuti sa'yo, and ikaw lang yung magtatanggap or ikaw lang yung mag-aalaw sa sarili mo ng mga pangyayari or sitwasyon. So, kung inaalaw mo or hinahayaan mo yung mga negative, yung mga below standard, 'di ba? Kapag nasanay ka doon, parang tinatanggap mo na okay, hanggang doon na lang, okay. 'Di ba? Okay na 'to, pwede na 'to. Pero pwede namang mas higit pa, mas maganda pa, mas okay pa, mas the best pa, 'di ba? So, ikaw lang din yung naglilimit sa sarili mo. Kaya, palagi mong tatandaan, guys, or palagi yung tatandaan na you always deserve to experience the best sa buhay nyo, mga kapiksi. Okay? So, wag nyong hayaan na mag-settle kayo for anything less na sinet nyong standard sa buhay nyo, Cancer. Lahat yan, guys, sa kahit anong aspeto, sa trabaho, sa negosyo, sa pag-ibig, di ba? Mga kapiksi. Okay? And ito naman, guys, take time for relaxation and adventure. Although for some of you guys, katatapos lang ng New Year, bagong taon, Pasko, holiday season, for sure yung iba sa inyo nakapagbakasyon ng mahaba. Pero kung hindi naman, then pwede naman ulit magbakasyon. So whenever you feel like taking a rest, mga kapiksi, kailangan nyo yun, kailangan natin yun, paminsan-minsan. Hindi nyo naman kailangan gumastos ng bongga, hindi nyo naman kailangan mag-travel minsan. Vacation means having a time off, diba? Kahit mag-chill lang kayo, mag-relax lang kayo sa bahay nyo, tahimik, disconnected from the outside world. That's already a vacation, that's already a form of relaxation. And again, no, kailangan nyo yan sa buhay nyo, Cancer. Okay? Alright. And another message for you, opportunity knocks. Ito, guys, kapag kami mga opportunities na kumakatok sa inyo, ibig sabihin sinasagot ni universe yung mga dasal nyo, okay? Because the universe always answers our prayers through opportunities, guys, no? So, yung mga opportunities na yon magdadala sa atin ng mga kung ano yung hinihiling natin sa pamamagitan sa pagdadasal, guys, okay? So, kapag may dumating sa inyo na opportunities, guys, pag-aralan nyo, i-explore nyo,
And yeah, make the most out of it, Cancer. All right. And yung next message for you guys, let go and have fun, no? Saktong-sakto rin ito dito sa vacation, mga kapiksi. If kailangan nyo mag-celebrate, i-celebrate nyo yung mga small wins nyo, magpahinga kayo, 'di ba? Celebrate your small wins, celebrate your success, guys, no? Everything is worth celebrating, mga kapiksi, especially kapag may mga na-achieve kayo. Kasi kapag sineselebrate nyo, guys, una, parang that's one form of gratitude, di ba? Parang nagpapasalamat kayo sa mga na-hit nyo ng mga goals and mga targets. Pangalawa, it's also giving you inspiration and motivation, di ba? To do better next time, pag-iigihan ko pa para mas umokay pa, 'di ba? Yung mga ganon, mga kapiksi. So definitely, guys, hindi masama mag-celebrate, no? Okay lang 'yan as long as kaya ng budget, or as long as masaya ka. Hindi mo naman kailangan mag-overspend for celebration. Pero yeah, that's another message for you, Cancer. And ito namang next message nyo, guys. Ito, we have to nurture and take care of our relationship with other people, guys. Romantic at saka non-romantic relationship. Your relationship sa mga friends, sa family, relatives, sa mga neighbors, community. Yan, kahit saan, guys. Kailangan nyong alagaan yung mga relasyon na yun. Kasi no man is an island, mga kapiksi, no? And we all need one another para sumakses sa buhay, guys. So, and again, no, at the end of the day, tayo rin yung magtutulungan, guys. Kaya dapat alagaan natin yung mga relasyon natin. Huwag natin i-take for granted, especially yung mga taong loyal and yung mga palaging tumutulong sa atin, guys. Alright? Okay, so comment down below, Cancer, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan, guys. So, ano pa? Ito pa. Ito, guys, i-main-main nyo na itong mga bakasyon na to, itong mga opportunities na to, mga kapiksi, itong mga celebration na yan. I-main-main nyo sa comment section. So, bubunot pa tayo dito ng dalawang cards, guys. Shuffle ko muna to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex, revise breakup. Sa mga interesado, mag-send lang ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. And sa mga naghanap ng pampaswerte na lucky charms or bracelet, guys, ito yung recommended ko. May kita kayong link sa description box. So, ito, guys, yung mga additional message. Ito, guys, ang ganda nito. Always prepared. Palaging handa. Parang Boy Scout, Girl Scout, guys, no? You are the expert of hard work and hard play. Your cheerful and fun disposition is a blessing to everyone. Don't let life's distractions take you off course. Make a plan for the future and life will give you all you need. Ayan, so always prepared, mga kapiksi. Hard work and hard play, guys. Kaya nga sinasabi dito, deserve nyo na magbakasyon, di ba? And i-celebrate nyo itong mga hard work and hard play na yan kapag ka nakita kayo ng mga positive results, guys, para mas lalo kayong ma-motivate, no? And again, no, sabi ko nga sa inyo, celebration is also one way of showing gratitude to the universe, no, na parang sinasabi mo kay universe na thank you for this achievement, I'm celebrating it, ganyan-ganyan, okay? And yung pagkatao mo, no, yung pagiging matulungin mo, guys, yung pagiging cheerful mo, it's also a blessing to everyone, especially to your family, mga kapiksi, no?
And wag mong hayaan yung mga negative circumstances sa buhay mo na makasira ng plano mo or makasira sa ambisyon mo. Kasi normal lang naman guys na may mga negative experiences tayo. Dahil yung mga negative experiences natin ay resulta ng mga negative thoughts natin guys. Hindi naman tayo perfect na mag-isip, 'di ba, na palaging positive. Of course, may mga times na naninega rin tayo. So, napupush out din yun sa physical reality natin. Pero, if palagi kayong nag-iisip ng positive, most of the time, di na talaga ma-experience yung negative, guys. Okay? Make plan for your future, mga kapisi. Importante pa rin na nagpaplano tayo, guys. Kahit na sinasabi ng ibang tao na hindi mo naman yan madadala sa hukay mo, di ba? At least tatanda ka na komportable ka. At least tatanda ka na meron kang peace of mind. At least kapag nawala ka, pwedeng may maiwan ka sa mga mahal mo sa buhay, especially sa mga anak mo. So, yun ang isipin nyo guys. Huwag kayong dala dun sa mga sinasabi ng ibang tao. Kasi yung iba, ano lang yun guys, no? Excuse lang nila yon for not making it work for them, no? Excuse yun ng mga taong mahihirap, yung mga taong tamad, no, na yung mga taong hanggang dun na lang, hindi na nangarap, hindi na nagsikap, no, kinakatwiran nila, hindi ko naman yan madadala sa hukay ko. It's a lame excuse, mga kapiksi. Isipin nyo yung mga anak nyo, isipin nyo yung pagtanda nyo, diba? At least pag nagkasakit kayo, may panggamot kayo. At least pag tumanda kayo, may pambili kayo ng maintenance. Yun yung isipin nyo guys. So it's okay na maghangad, na umunlad at umasenso. Even if hindi nyo sila madala sa hukay, at least tumanda kayo na meron kayong peace of mind, mga kapiksi. Okay? Yung hindi na nag-aantay ng ayuda sa gobyerno. And ito naman guys, this is your love messages. Forgive and release. Ito importante to guys, no? You are stronger when you carry love and forgiveness rather than anger. Sa relationship guys, importante yung pagpapatawad. Kasi kapag walang forgiveness, wala kayong peace of mind at saka hindi harmonious yung relationship, mga kapiksi, kasi palaging nandun, palaging yung iisipin yung mga negative na nangyari or yung mga negative na ginawa ng person nyo. Wala naman perfect na relationship. Minsan sila yung may kasalanan, minsan kayo yung may kasalanan. It's a matter of forgiving one another, understanding, giving another chance, no, para sa inyong dalawa, staying together, staying with one another despite ng mga flaws, no. Hindi sinabing pag harmonious relationship, perfect relationship, walang away, walang gulo, walang ganong relasyon, mga kapiksi. Wag na tayong maglokohan, okay? It's a matter of forgiving, moving on, staying together, staying to choose one another despite ng mga kasalanan na nagawa nyo sa isa't isa. That's true love, guys, okay? Yung mga, kahit nga sa mga Korean drama or whatever dramas, may mga away-away, diba? Walang perfect na relasyon, guys. Okay? So, comment down below, Cancer, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. And yung mga magaganda, i-mind nyo sa comment section. Ito yung ating 2026 kapalaran, guys. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.